Dalawang numero ngayong umaga na kailangan ng bawat Pilipino na marinig. Ang pinakamababang temperatura kahapon ay 25.1 degrees Celsius. At ang pinakamataas ay 26.5 degrees Celsius. Hindi ito ang temperatura sa loob ng isang air-conditioned na silid. Ito ang outdoor temperature ng ating bansa kahapon. Ang pagkakaiba ng pinakamababang temperatura at pinakamataas na temperatura kahapon ay isa lamang at 4 na degrees. At ang pinakamataas na relative humidity kahapon ay 78%, halos buong saturation na ang ating atmosfera. Ang mga numerong ito ay nagpapakita ng isang katotohanan. Ang habagat surge ay nananatiling hawak ang ating bansa ngayong umaga, ika-15 ng Agosto 2026 at ang ating atmosfera ay nagsasalita ng kanyang sarili. Magandang umaga mga kababayan. Ito ang inyong 24 oras na pagtataya ng panahon na inilabas ng Pag-asa ngayong alas 4 ng umaga nitong Sabado, ika-15 ng Agosto 2026. At ngayong umaga, mayroon kaming komprehensibong ulat ng isang southwest monsoon na patuloy na nagdadala ng malawak at seryosong weather coverage sa buong Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Simulan natin sa pinakabagong sinopsis ng ating panahon ngayong umaga. Ang southwest monsoon o habagat ay kasalukuyang nakakaapekto sa Luzon at western section ng Visayas ngayong umaga. Pansinin ang pagpalawak ng coverage mula sa nakaraang ilang araw. Kahapon ay Luzon lamang ang opisyal na nasa sinopsis. Ngayong umaga ay Luzon at western section ng Visayas na. Ang habagat ay nagpapalawak ng kanyang coverage patungo sa Visayas ngayong umaga, nagpapakita ng isang monsoon na hindi pa humihina matapos ang maraming araw ng aktibong habagat surge. Pag-usapan natin ang forecast weather conditions para sa bawat bahagi ng ating bansa ngayong umaga. Para sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Occidental Mindoro, at Oriental Mindoro. Ang mga lugar na ito ay inaasahang makakaranas ng maulap na kalangitan na may nakakalat na ulan at mga kulog-kidlat dahil sa southwest monsoon. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta dahil sa katamtaman hanggang minsan ay malakas na ulan. Pansinin ang napakamalawak na listahan ngayong umaga. Mula sa Ilocos Region sa pinakahilagang kanluran, Cagayan Valley sa hilaga, Cordillera sa bundok, Metro Manila sa gitna, Central Luzon, Calabarzon, Occidental Mindoro, at Oriental Mindoro. Ang scattered rains at thunderstorms mula sa habagat ay sumasaklaw sa napakalawak na bahagi ng Luzon ngayong araw. Para sa Metro Manila, ang scattered rains at thunderstorms ngayong umaga ay nagdadala ng patuloy na banta ng urban flooding sa ating lungsod. Sa loob ng maraming araw na patuloy na ulan mula sa habagat surge, ang lupa sa maraming lugar at ang mga drainage systems ng ating lungsod ay maaaring hindi na kaya ang karagdagang malakas na ulan. Ang mga lugar tulad ng Marikina, Malabon, Navotas, Valenzuela, at iba pang mababang lugar sa Metro Manila ay dapat nananatiling nasa pinakamataas na antas ng pagbabantay ngayong araw at sa buong katapusan ng linggo. Para sa Cordillera Administrative Region, ang scattered rains mula sa habagat ay nagdadala ng patuloy na risk ng landslides sa mga bundok na lugar. Matapos ang maraming araw ng tuloy-tuloy na ulan mula sa habagat surge, ang lupa sa maraming lugar sa Benguet, Mountain Province, Ifugao, Kalinga, Apayao, at Abra ay saturated na. Ang kahit katamtamang ulan ngayong araw ay maaaring mag-trigger ng mga landslides sa mga lugar na ito. Manatiling napakamapagmatsyag ang lahat ng mga komunidad sa mga bundok na lugar ng Cordillera ngayong araw. Para sa natitirang Luzon at natitirang Visayas, ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms ay inaasahan dahil sa southwest monsoon. Para sa natitirang bahagi ng bansa, ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms ay inaasahan dahil sa localized thunderstorms. Para sa kondisyon ng hangin at karagatan ngayong umaga, para sa northern at western sections ng Luzon, ang hangin ay moderate hanggang malakas mula sa timog kanluran, na may coastal waters na moderate hanggang raw at umabot sa 1.5 hanggang 2. 8 metro. Para sa natitirang bahagi ng bansa, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa timog patungo sa timog kanluran, na may coastal waters na 0.6 hanggang 1.8 metro. Para sa lahat ng mangingisda at maritime operators sa northern at western seaboards ng Luzon,
ang 2.8 metro na alon ay isang seryosong kondisyon ng karagatan para sa maliliit na sasakyang dagat. Ang mensahe ngayong umaga ay malinaw. Mag-ingat at regular na suriin ang mga weather updates bago maglayad. Para sa natitirang bahagi ng bansa, ang kondisyon ng karagatan ay mas manageable, ngunit ang pag-ingat ay palaging inirerekomenda. Para sa temperatura at halumigmig ngayong umaga, ang mga numero ay nagpapatunay ng kamangha-manghang lakas ng kasalukuyang habagat surge. Ang pinakamababang temperatura ay 25.1 degrees Celsius na naitala kahapon ng tanghali, at ang pinakamataas ay 26.5 degrees Celsius na naitala kahapon ng alas 11 ng umaga. Ang pagkakaibang ito ng 1 at 4 na degrees lamang sa pagitan ng pinakamababang at pinakamataas na temperatura ay nagpapakita ng isang atmosfera na halos walang pagbabago sa temperatura sa buong araw. Completely dominated ng napakakapal na cloud cover at tuloy-tuloy na ulan. Ang pinakamababang relative humidity ay 88% kahapon ng alas 11 ng umaga at ang pinakamataas ay 78% kahapon ng alas 9 ng umaga. Ang 78% na maximum humidity ay halos saturation level, nangangahulugang ang atmosfera ng ating bansa kahapon ng umaga ay halos puno na ng moisture. At kahit sa pinaka-dry na oras ng araw, ang 88% ay nagpapakita ng extremely moist na kondisyon sa lahat ng oras. Ang mga numerong ito ay nagpapakita ng isang bansa na ganap na immersed sa isa sa mga pinakamatinding habagat events ng 2026. Para sa astronomical at tidal na impormasyon para sa Metro Manila ngayong araw, ang araw ay sumikat ng alas 5 at 42 minuto at lulubog ng alas 6 at 19 na minuto. Ang buwan ay sisikat ng alas 7:48 minuto ng umaga at lulubog ng alas 8:09 na minuto ng gabi. Ang illumination ng buwan ngayon ay 100%, nagsisimula ng lumaki mula sa bagong buwan ng nakaraang ilang araw. Ngayon, isang espesyal na comprehensive final assessment ng ating weather situation ngayong umaga habang tayo ay papasok sa ika-15 ng Agosto. Ang southwest monsoon ay patuloy na aktibo at nagdadala ng scattered rains at thunderstorms sa Metro Manila at napakalawak na bahagi ng Luzon at Western Visayas ngayong umaga. Ang maximum temperature na 26.5 degrees at maximum humidity na 78% ay nagpapatunay ng buo at nananatiling lakas ng habagat surge. At ang coastal waters sa northern at western Luzon ay umabot pa rin sa 2.8 metro. Habang tayo ay papasok sa ika-15 ng Agosto, ang ating bansa ay nagsasara ng isa sa mga pinakamapanghamon na mga unang 2 linggo ng Agosto sa kasaysayan ng ating rainy season ngayong taon. Mula sa Typhoon Dolphin na nagbago ng direksyon at nagpalalakas ng habagat, hanggang sa Tropical Storm Maymay na tumawid sa Northern Luzon. Hanggang sa extended na habagat surge na nagdala ng monsoon rains sa Occidental Mindoro at maraming bahagi ng ating bansa. Ang mga unang 2 linggo ng Agosto 2026 ay nagpapakita ng isang rainy season na hindi basta-basta humihina. Para sa lahat ng local government units at disaster risk reduction officials sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Occidental Mindoro, at Oriental Mindoro. Ang mensahe ngayong umaga ay malinaw. Tiyakin na ang inyong flood control systems ay fully operational. Tiyakin na ang inyong mga evacuation centers ay standby at handa. Tiyakin na ang inyong mga rescue teams ay on standby. At tiyakin na ang inyong mga komunidad ay nananatiling informed tungkol sa patuloy na epekto ng habagat ngayong araw at sa mga darating na araw. Para sa lahat ng ordinaryong mamamayan sa buong bansa, ang mensahe ngayong umaga ay simple. Ang habagat ay nandito pa at malakas pa rin. Ang 26.5 degrees na maximum temperature at 78% na maximum humidity ay nagpapakita na ang surge ay hindi pa tapos. Patuloy na regular na suriin ang mga opisyal na advisory ng Pag-asa. At huwag ibaba ang inyong guard kahit sa araw na ito ng ating pambansang kapistahan. Manatiling ligtas, manatiling handa, at manatiling informed mga kababayan. Ang habagat surge ay nagpapatuloy. Ang ating bansa ay kailangang manatiling alerto. Ito ang inyong weather team, laging nandito para sa inyo, laging nag-aalaga, at laging handa. Magandang umaga at maingat sa lahat.